kong maunawaan. Kasi sa ngayon, kanya-kanya na talagang kaligtasan. Ay, yung sagot. Sige po. Okay, ganito po. Gusto kong buklatin yung nasa aklat ko ng Ezekiel, mapakunawa muna sa atin. Yung nasa verse 20. Umpisa natin sa 14. 14. Ay, wala talaga sabihin. Bagaman ang tatlong lalaki ito, na si Jose, sa 16 na tayo, Brother Melvin. Bagaman ang tatlong lalaki ito ay nandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mga liligtas ng kanilang, hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Sila lamang ang maliligtas, ngunit ang lupain ay masisira. Ito yung pinabanggit ni nanay na individual salvation. Ngayon sa verse 20, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mga liligtas ng mga anak ng lalaki o babae man. Ang kanilang lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Yun po yun. Individual po yung tinatawag na salvation. Doon naman po sa talata na binanggit ni Brother ay kanina, paunang sinagot ni Brother Melvin. Ang nangunguna po kasi ng mga kalalakihan tulad ng sinabi ni Brother Melvin. Kaya kapag ang lalaki ay naligtas, possible na yung kanyang asawa at kanyang mga anak ay madadala na. Pero hindi ibig sabihin, hindi na mananampalataya yung mga yun. Madadala niya, bakit? Kasi siya po yung namumuno. Nakuha niyo po? Siya yung namumuno. Parang ganito Kunyari ang namumuno sa atin si Brother Alan. Ngayon si Brother Alan, tinuruan tayo ng madudoktrina. Natutunan natin. Pinakain tayo ng baboy. Ano? Dahil kay Brother Alan, siya yung namumuno, mali siya, ano nangyari? Dadamay tayo. Design po noon. Okay, nakuha niyo po. Kapag ang lalaki noon, siya ay namuna, kaya nga ang sabi, di ba, mga lalaki, mga pasakot kayo sa inyong mga asawang, mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawang lalaki. Lalaki na. Kasi nga po noon, in their times kasi, yung main po, ito yung, kumbaga, nasa kanila yung authority. Sila yung authority. Sige po. Po? Okay rin, mayroon din pamilya na ganon talaga. Yung ama manampalataya, yung nanay manampalataya, pati mga anak ko yung ba sila, okay yun. Pero mayroon din iba, mayroon din nakita ko na kahit na sa ating mga kuwan, mayroon pa rin ako nakita na iba talaga. Ang lalaki mananampalataya pero ang asawa, hindi talaga kanais-nais, hindi dapat pero talagang against ako doon. Pero mayroon ding mga kuan mag-asawa na talagang kuan sila pareho sila, pati yung mga anak. Ang hindi ko lang maintindihan na lahat sila maligtas kahit hindi sila puro nanampalataya. Yung lang ang hindi ko doon ayon. Bago si Canelon, last na si Canelon, gusto ko idagdag itong talatang to vice versa. Pansinin po ninyo, sapagkat paano malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa? Paano malalaman mo o lalaki kung maililigtas mo ang iyong asawa? Sa verse 14, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ano ba yung ibig sabihin nun? Dahil agad ng sinabi ko, dahil doon sa si Brother Melvin, kunyari sumasampalataya siya at kunyari meron siyang asawa, possible na yung kanyang asawa ay magiging belong na rin sa kanya, susunod kung ano yung kanyang nais.
Kung hindi sumusunod, yun po yung talata. Individual po yung kaligtasan. At tandaan po natin na individual pa rin yung kaligtasan. Yung talata lang doon sa gawa, nangyari lang po nun, dahil ka may susunod yun sila. Okay na, sana nakakuha niyo po. So, sa ganung kalagayan sa ating kapanahonan, ay hindi na po tayo noong kapanahonan na male, na sila, superior yung lalaki doon. So, sa ating kapanahonan ngayon, bilang mananampalatayang Seventh-day Adventist, applicable ba ang idea yan? Anong stand natin bilang Seventh-day Adventist? Tanggap ba natin yan? Kung tanggap natin, ano ang kahinatnan? Okay, gusto ko po malinaw yung tanong. Ano po yung hindi applicable sa atin? Hindi, kasi ang idea kasi dyan, pag ang lalaki, ang siya, na mananampalataya, lalaki lang yun ha, kung sambayanan, dalang. Ayun ba applicable sa ating kapanahon ngayon? Yung asawa, sumunod sa asawa, pati mga anak, okay siguro yun. Yung asawa mo babae ay sumunod sa iyo, Ulitin ko, yung tanong ay about doon sa superiority. Yung magiging ano? Applicable. Okay, ito po. Doon po sa aklat ng Galatians, ito po yung kasagutan. Tres na aklat ng Galatians, ang talata po ay 28. Ito pa wika. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ito po yan. Sa panahon natin ngayon, pantay-pantay na po yan. Walang lalaki, walang babae. Ngayon, nire-relate ko, ganito po. Kunyari yung babae, si babae yung nananampalataya. Si lalaki naman hindi. Alam niyo po, may mga case na yung lalaki ay nahihikayat ng babae. Okay? Yes. 75%. Pero, possible na mahikayat niya. Tandaan po natin. Opo, 75%, pero yung tinatawag na magiging possible. Brother Marlon, Simple. hindi yata ganun yung tanong ni Brother Nedro. Ang tanong ni Brother Nedro sa talata kung gusto niya tanong. Pero ang talata na yan ay ma-apply pa ba natin yan? Kumbaga, yan ba ay pwede natin gamitin yung mga 70 Adventists? Kasi, kung ang gagamitin natin, hindi ko pwede. Napakadulog. Ay, hindi ho. Huwag natin gagamitin yung konsepto na yun na, okay, kahit ako ay lalaki, pwede ako mag-asawa ng ano. Depende pa rin. Kahit na ikaw ay lalaki, kinakailangan ay madalang pa rin yung babae. Ikaw ay babae, kinakailangan madalang pa rin yung ano. Kaya nga, sabi ko, hindi na applicable yung konsepto na yun. Ang ano nandito, pantay-pantay na po tayo kay Kristo. Walang magiging alipin o laya. Yun po yun. Isang bagay ko, hindi ko po alam kung nakuha ko yung tanong, pero kung ang tanong po ay dapat ba nating sundin yung male-dominated, sa atin, pinapakita sa atin na pinamagit ka ng Galatia na tayo pong lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Pero sa tahanan, meron talagang dapat na namumuno at yun ay yung lalaki na namumuno. Isang bagay ko po na gusto ko rin pong makita, sa pag-aaral ko ng Bible, merong mga kwento dyan na descriptive. Ibig sabihin, dinidescribe niya. Descriptive in nature, but not descriptive. Ibig sabihin, dinidescribe niya, pero hindi niya pinapagaya sa atin. Halimbawa, kay Solomon, marami siyang asawa, dinidescribe, pero hindi siya pinapagaya. Kung noon, male-dominated, lalaki talaga, walang karapatan ng mga babae, bawal siya magtrabaho, bawal siya mag-aral, hindi yun. Kinukuha natin sa Acts chapter 16, yung principle na rin. Ang principle na makukuha natin doon, ang lalaki, mayroong influensya sa tahanan. Ang principle, gamitin natin yung ating influence para mawin yung ating mga kasambahay. Yun po yung nakikita ko principle doon, Brother Marlon. Kasi ganito po yun. Kung ang stand po kasi natin yun, ay mangyayari po kasi
kontras po doon sa ating doktrina na ang kaligtasan ng tao ay kanya-kanya. Hindi sa group. Halimbawa, kasi may doktrina tayo na yung ugali ko ay hindi ko pwedeng ipahiram sa asawa ko. Ugali ko yun eh. Ito po, papaliwanag ko. Doon po kanina sa sinasabi namin, eto ha, individual, tama po yung sinabi ni Kuya Nelon. Pero doon po sa gawa, yung tinutukoy po doon, eto po yung sinabi natin kanina. Individual pa rin po iyon. Pero, possible na mahatak po sila, kaya ang sabi, maliligtas ang iyong isang bahayan. Bakit po? Kasi sa panahon nila noon, yung lalaki, eto yung sinusunod ng kanilang sambahayan. Kapag sumampalataya ang lalaki, susunod yung kanilang sambahayan, pero hindi ibig sabihin, ini-inject mo kung ano ka sa kanila. Ibig sabihin lang po nun, ini-invite mo sila, napapasunod mo sila kung ano yung ginagawa mo. Kung ikaw ay sumasampalataya, sila ay susunod, sila ay sasampalataya. Kaya kapag ikaw ay sumampalataya, ikay lalaki sa panahon nila noon, maililigtas mo ang iyong sambahayan. Pero hindi ko po sinasabi, kasi yung talatang binasa natin kanina dun sa Ezekiel, maging si Noe, ito po yung konsepto, maging si Ho, ano po ginawa? Individual po yung kaligtasan. Nakuha niyo po? Individual yung kaligtasan, pero yung konsepto ng nasa gawaan yun. Dahil ikaw ay lalaki, sa panahon nila noon, kapag yung lalaki sumampalataya, possible na yung kanilang mga babae, kasi yung mga babae noon, sunod-sunuran po sila doon sa lalaki. At yung kanilang mga anak, mangyayari, tandaan po natin, sasampalataya din sila. Hindi po dahil sa pananampalataya ng lalaki, kundi sasampalataya din sila. Yan po. Isang sample po dyan, bilang panghuli, marami po sa ating mga kalalakihan na na-convert sa Seventh-day Adventist, kung papansinin natin, nadadala niya yung kanyang sambahayan. Hindi dahil sa pinilit niyang manampalataya, kundi nakikita rin sa kanya, kaya nakakakat din. So, yun po yung principle doon. Yung principle doon ay yung influensya. Kaya sa panahon natin, pinanggit namin kanina, ang prinsipyo natin, ang principle na kukunin natin doon sa text, ay yung influence ng individual para sa kaligtasan ng iba. Hindi para maligtas sila, kundi para influensyahan sila na tanggapin si Kristo at maligtas. So hanggang na lang ako siguro dahil yung ating oras ay limitado, binabalik na tayo yung pagkakaroon. Maraming salamat po. Ngayon, kung meron pa kayo mga